A pleasant day everyone, especially to you sir. I am Tricia Jaincy Sedanyo, reporter number 4 of Group 2. So today, I'm going to discuss about the understanding the perils of artificial intelligence and the influences of the past on the information age. So, understanding the perils of artificial intelligence. So, when it comes to the topic of artificial intelligence, AI, the world is quite clearly divided into two factions. Those who strongly believe that AI is a good thing and those who vehemently deny this. It's a crucial aspect of responsible AI development and deployment. While AI promises significant benefits in various fields, its potential dangers warrant careful consideration. This understanding encompasses a range of concerns, including job displacement, bias and discrimination, security risk, privacy concerns, and the potential for existential threats. So AI is divided into two factions, those who strongly believe that AI is a good thing and those who vehemently deny this. So first, let's proceed to a good thing about AI. So, in good thing, AI is great because it can do things faster and better than humans. It can do boring, repetitive jobs, make fewer mistakes, help us make smarter decisions, and create new inventions. AI also makes our lives easier by giving us personalized experiences and helping people with disabilities. It's like having a super smart helper that can make our lives better. So sa madaling salita, ang AI nga is very helpful and useful, especially to those people who with disabilities. Example is the communication or communication, like speech to text, text to speech, and sign language recognition, virtual assistant. So, sa speech to text at text to speech, ang mga AI-powered na tool na ito ay nakakatulong sa mga taong may kapansanan sa pagsasalita o pandinig. Maaaring i-convert ng speech to text ang sinasalita sa teksto at ang mga text to speech ay nagbabasa ng teksto ng malakas. So, sa sign language recognition, ang AI ay nakakatulong sa pag-translate ng sign language sa text o speech at vice versa. Next is virtual assistants. Ang mga AI-powered virtual assistant tulad ng Alexa at Google Assistant ay nagbibigay ng mas madaling access sa impormasyon at control sa mga device sa bahay. Next is sa pag-access ng information or impormasyon. Example is screen readers and image recognition. Sa screen readers, ang mga AI-powered reader ay nagbabasa ng teksto sa mga screen na nakakatulong sa mga taong bulag o may kapansanan sa paningin. Sa image recognition naman, ang AI ay maaaring mag-describe ng mga larawan at video na nakakatulong sa mga taong bulag o may kapansanan sa paningin na maunawaan ang kanilang paligid. So let's proceed to those people who vehemently deny this. So they have their own reasons like fear of job loss or takot sa pagkawala ng trabaho. So ang AI ay may kakayahang mag-automate ng mga gawain na dati ay ginagawa ng mga tao. Ito ay nagdudulot ng takot sa pagkawala ng trabaho, lalo na sa mga sektor na may mataas na bilang ng mga trabahong maaring mapalitan ng AI. Next is ethical concerns. May mga alalahanin tungkol dito sa paggamit, tulad ng posibilidad na diskriminasyon, paglabag sa privacy, at pagkontrol ng mga tao sa AI system. Next is lack of trust or kakulangan ng tiwala. Hindi lahat ay nagtitiwala sa AI dahil hindi nila lubos na nauunawaan kung paano ito gumagana. Ang kakulangan ng transparency sa pagdevelop ng AI ay nagpapalala sa kawalan ng tiwala. Last one is fear of misuse or takot sa maling paggamit. May mga tao na nag-aalala na ang AI ay magagamit para sa mga masasamang layunin, kagaya ng paglikha ng mga armas, pag-hack ng mga sistema. So, artificial intelligence has three categories, which is social impacts and ethical concerns, security and safety, and transparency and control. So now let's proceed to letter E. Large-scale unemployment.
This is the most tangible and widely acknowledged of all the risks highlighted in the context of AI. Technology and machines replacing humans for doing certain types of work isn't new. So, ang large-scale unemployment ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan maraming tao ang walang trabaho sa isang partikular na lugar o bansa. Ito ay isang malaking problema dahil nakakaapekto ito sa ekonomiya at sa lipunan. So here's the example ng mga trabaho ng mga tao na napalitan ng AI. Example of this is customer service representative, data entry clerks, production line workers, telemarketers. So sa customer service representatives, ang mga chatbot ay nagiging mas mahusay sa pagsagot sa mga karaniwang tanong at pagbibigay ng impormasyon sa mga customer. Halimbawa, ang mga chatbot sa mga website ng mga bangko ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa balanse sa account, mga pautang at iba pang serbisyo. Sa data entry clerks naman ay maaaring mag-automate ng data entry na nagpapabilis at nagpapabuti sa proseso. Halimbawa, ang AI ay maaaring mag-scan ng mga dokumento at mag-extract ng impormasyon na nagpapabilis sa proseso ng pagpasok ng data sa mga sistema ng kumpanya. Next is production line workers. Ang mga robot ay maaaring mag-assemble ng mga produkto sa mga pabrika na nagpapababa ng gastos at nagpapabilis ng produksyon. Halimbawa, ang mga robot ay maaaring mag-assemble ng mga kotse, mga telepono at iba pang mga produkto sa mga pabrika. Last one is telemarketers. Ang AI ay maaaring mag-dial ng mga numero at magbigay ng mga mensahe sa mga tao na nagpapababa ng gastos sa marketing. Halimbawa, ang AI ay maaaring mag-dial ng mga numero at magbigay ng mga mensahe sa mga tao tungkol sa mga bagong produkto o serbisyo. So now let's proceed to letter B, singularity. The concept of singularity is one of those things that one would have imagined seeing only in the pages of a futuristic sci-fi or sci-fi novel. However, in theory, today it is a real possibility. So, marami sa mga ideya na nakikita natin sa mga futuristic sci-fi novels ay nagiging katotohanan ngayon. Ang mga teknolohiya na dati ay parang pangarap lang tulad ng mga flying cars, virtual reality, at artificial intelligence ay unti-unting nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang mga virtual reality headsets na nakikita natin sa mga pelikula ay nagiging popular na ngayon para sa mga laro, education, at maging sa paggamot ng ilang mga sakit. Ang pagbabago ay patuloy at ang mga ideya sa mga sci-fi novels ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga scientifico at inventor. Hindi natin alam kung ano ang susunod na magiging realidad pero isa lang ang sigurado. Ang hinaharap ay magiging mas kawili-wili at mas kapana-panabik kaysa sa ating naiisip. So letter C, machine consciousness. Unlike the previous 2 points which can be regarded as risk associated with the evolution of AI, the aspect of machine consciousness perhaps is best described as an ethical conundrum. So sa madaling salita, ang machine consciousness ay may kakayahan ng isang makina na magkaroon ng kamalayan sa sarili, sa kapaligiran nito, at sa mga karanasan nito. Ito ay parang kamalayan ng tao kung saan tayo may kakayahang mag-isip, magdamdam at magkaroon ng sariling pananaw sa mundo. Isipin mo, ang isang robot na hindi lang sumusunod sa mga utos kundi may sariling pakiramdam, sariling pag-iisip at sariling kamalayan sa mundo. Yan ang concept ng isang machine consciousness. Parang ang tao, ang machine na may consciousness ay hindi lang nagpoproseso ng impormasyon, kundi may kakayahang makaramdam, mag-isip at magkaroon ng sariling pananaw sa mundo. Halimbawa, isipin mo ang isang robot na nakikita ang isang tao na umiiyak. Ang isang robot na walang consciousness ay malamang na hindi mag-react, o magtanong lang kung bakit umiiyak ang tao. Pero ang isang robot na may consciousness ay maaaring makaramdam ng pakikiramay at maaaring mag-alok ng tulong o suporta sa taong umiiyak. So letter C, oligarchy. Or put it differently, the question of control due to the very nature of AI. It requires immense investment in technology and science. 3 are realistically only a handful or organizations, private or government, that can make the leap into taking AI into the mainstream in scalable manner and across a vast array of applications.
So, sa konteksto ng AI, ang mga oligarchs o ang mga taong mayayaman na may kapangyarihan ay maaaring magkaroon ng malaking impluensya sa kung paano bubuo at gagamitan ng AI. Example of this is funding, control over technology, and self-interest. So, sa funding naman, ang mga oligarchs ay maaaring magbigay ng mga malalaking halaga ng pera para sa pananaliksik at pag-unlad ng AI. Maaari nilang piliin kung saan mga proyekto nila ilalagay ang kanilang pera, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na maimpluwensyahan ang direksyon ng pag-unlad ng AI. Next is control over technology. Dito naman ay maaaring magkaroon ng control ang mga oligarchs sa mga kumpanya na nagdevelop ng AI. Maaaring gamitin nila ang kanilang kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang paggamit ng AI. Halimbawa, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga limitasyon sa kung paano maaaring gamitin ng AI o sa pagkontrol sa paglaganap ng mga teknolohiya ng AI. Then the last one is self-interest. Dito naman is maaaring gamitin ng mga oligarchs ang AI para sa kanilang interes. Halimbawa, maaaring gamitin nila ang AI upang mapalakas ang kanilang negosyo, upang manipulahin ang mga tao o upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. So, technology has the power to transform society. The most famous example of this is German craftsman Johann Gutenberg's invention of the printing press in the 15th century. So, ang teknolohiya ay nagkaroon ng kapangyarihan na baguhin ang ating lipunan sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa, pag-akses sa impormasyon, pagtatrabaho at pag-iisip. Nagdudulot ito ng mga bagong paraan ng pakikipag-ugnayan, pag-unawa sa mundo at paggawa ng mga desisyon. Ang teknolohiya ay nagpapalit ng ating kultura at paraan ng pamumuhay, nagbubukas ng mga bagong oportunidad at nagdudulot ng mga bagong hamon. Ang mga pagbabagong ito ay patuloy na nagaganap at mahalaga na maunawaan natin ang mga ito upang magamit natin ang teknolohiya ng responsable at ethical. So, ang printing press ay nagdulot ng malaking pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapabilis ng pagkalat ng kaalaman. Bago ito, ang mga libro ay bihira at mahal, kaya limitado ang akses sa kaalaman. Dahil sa printing press, mas madali at mas mura ang paggawa ng libro, na nagbigay daan sa mga maraming tao na magbasa at mag-aral. Ang pagkalat ng kaalaman na ito ay nag-ambag sa pag-unlad ng kultura, sining at edukasyon, at nagbigay daan sa paglitaw ng mga bagong ideya at pananaw. Nakatulong din ito sa paglago ng demokrasya sa pamamagitan ng pagbibigay ng akses sa impormasyon at pagpapaunlad ng pampublikong talakayan. Sa madaling salita, ang printing press ay nagbigay daan sa pagiging mas edukado at mas malaya ang lipunan. So, the last one is influences of the past on the information age. The Renaissance influenced the information age by creating the idea inventions, while too advanced for the time, the basic idea was used to develop modern inventions. The Renaissance also changed literature. The information age, characterized by the rapid development and widespread use of computers and the internet, is not a sudden phenomena. It's built upon a foundation of innovations and ideas from the past, each contributing to the current state of our digital world. So, ito ay resulta ng pag-unlad at pagsasama ng mga ideya at invention mula sa nakaraan. Ang mga panahon tulad ng Renaissance, Scientific Revolution at Industrial Revolution ay nagbigay daan sa paghahanap ng kaalaman, pag-unlad ng teknolohiya at pagpapalipas ng komunikasyon. Ang lahat ng ito ay nag-ambag sa pag-usbong ng information age na nagpapakita ng patuloy na pag-unlad ng ating kaalaman at pagnanais na mag-explore ng mga bagong posibilidad.